Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muli maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Danica Selga. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Mag-iisang taon na ang relasyon ni Gia sa kanyang nobyo na si Neil. Kaya ginawa ng dalaga ang lahat upang mapaghandaan ang first anniversary nila bilang magkasintahan. Sa halos isang taon ng kanilang relasyon, hindi pa kailanman ibinigay ni Gia ang kanyang pagkabirhen sa lalaki. Batid niyang matagal na naghihintay at nagtitisang nobyo na maangkin siya. Kung kaya sa espesyal na araw na rin yun, balak ni Giyang ibigay ang kanyang sarili sa kanyang nobyo. Ayos. Mabuti na lang talaga wala pa si Neil ngayon dito sa kondo niya. Marami pa akong oras para makapag-decorate. Masayang sabi ni Gia sa loob-loob nito nang matiyak na siya lamang ang naroroon. Nang makapasok siya sa loob, kagad na tinungo ni Gia ang kwarto ng kasintahan at sinimulang lagyan ng mga dekorasyon na halos puro kulay pula ang bawat sulok niyon. Matapos ang pagdidisenyo, sarili naman itong kanyang inayusan. Hindi man sanay, nagpa siya si Gia na magsuot ng nakakaakit ng lingerie upang pasiyahin ang nobyo sa oras na siya'y makita. Ngunit hindi naman inasahan ni Gia na wala pala siyang mapapala sa gabing yun. Halos 10 oras ko na siyang hinihintay dito, pero wala pa rin siya. Ano ba nangyari sa'yo, Neil? Nasaan ka na ba? Hindi ka naman ganito, di ba? Nakalimutan mo na ba talagang araw na to, ha? Malungkot na sabi ni Gia sa loob-loob niya nang hindi pa rin dumarating ang nobyo nito sa natitirang 1 oras bago magpalit ang araw. Sa labis sa pagkadismaya, mag-isa niyang nilagok ang 1 bote ng wine. Hindi sanay uminom si Gia, kaya agad na tinamaan siya ng kalasingan. Sa pagkakataong yon, sinimula na niyang pagtatanggalin ng lahat ng mga dekorasyong isinabit niya sa bawat sulok ng kwarto. Wala na rin naman silbing lahat ng ito. Dapat talaga hindi na ako nag-effort pa. Matapos pagtatanggalin ng lahat at ipagtatapon sa sahig ang mga dekorasyon, automatikong napahiga naman si Gia sa kama habang suot pa rin ang lingerie. Sa pagkakataong iyon, tinamaan na siya ng antok at kinuha ang sexy eye mask at sinuot upang itulog na lamang ang lahat. Halos 5 minuto pa lamang nakakaidlip si Gia nang bigla namang may naramdaman siya na pumatong sa ibabaw niya. Neil, teka, panaginip lang ba to o nag-hallucinate lang ako dahil sa kalasingan? Tanong ni Gia sa loob-loob nito. Ilan sandali lamang ay bigla namang naramdaman ng dalaga ang pagdampi ng mamamasa-masang bagay sa kanyang leeg. Kakaibang sensasyon at init agad ang bumalot sa buong katawan niya nang maramdaman niya yon. You really look so hot right now. Sambit na mapang-akit na barito ng boses ng lalaki na may pagkakaiba naman sa tinig ng nobyo ni Gia. Teka lang, bakit parang nagbagong boses si Neil? Nagkakamali lang ba ako ng rinig? Nagtataka man sa kanyang narinig, nagpa siya na lamang si Gia na ipagkibit-balikat yon at naisip na baka nagkakamali lamang siya dahil sa kalasingan. Gusto kita makita ngayon. Balak na sanang tanggalin ni Gia ang nakapiring sa mga mata niya, ngunit pinigilan siya ng binata. No, don't take it off. Just stay still, okay? Ako nang bahala sa lahat. Sa sandaling yon, bigla na lamang naramdaman ni Gia ang muling pagdikit ng mamamasa-masang bagay sa kanyang leeg. Ngayon ay tiyak niyang may labi yun na lalaki. Marahang hinahalikan siya nito na labis na nagpapainit sa buong katawan niya. Are you enjoying this, huh? Do you like it? Mapang-akit na bulong na lalaki sa dalaga bago nito pagapangin ng kanang kamay, pababa sa pagkababae ni Gia. Spread your legs wide for me, little kitty. Ano? Anong sinabi mo? Mas tumindi naman ang init na nararamdaman ni Gia nang sabihin yun ng binata. Hindi ganoon tipo na lalaki ang pagkakakilala niya sa kanyang nobyo. Si Nel ba talagang lalaking to?
Bakit parang napaka-imposible na marinig ko sa kanya mga ganun salita? O baka sadyang may ganito lang siyang side. At sabi ng iba, posible talagang magbagong isang tao kapag nasa kama na. Parang ako ngayon. Feeling ko, nagiging manyak na yata ako. Pinagpapawisang sabi ni Gia sa loob-loob niya. Halos mapugtong hininga ni Gia nang dahan-dahang pinaghiwalay naman na lalaki ang kanyang mga binti. Sa oras na yon, muling itinuloy ng binatang pag-aplos at paghalik sa bawat parte ng kanyang katawan. May pagkakataong napapahiyaw ito sa sarap na dulot ng pagpapaligaya sa kanya ng lalaking nasa ibabaw niya. Now, it's the right time for the main event. Halos magliyag naman ang buong katawan ni Gia nang tuluyan na silang maging isa. Walang tigil na nagpakaligayang dalawa. Bawat posisyon ay ginawa nila. Walang tigil na nagpakasaya sila sa katawan ng bawat isa. Kinabukasan, nakangiting gumising si Gia. Balot man ng sleeping mask ang kanyang mga mata. Tila ba nagliliwanag ang buong paligid niya nang maalala ang lahat ng mga kaganapan kagabi. Sa pagkakataong iyon, nagpasya na si Gia na tanggalin ang nakapiring sa kanyang mga mata upang masilayan at batiin na magandang umaga ang kanyang nobyo. Teka lang, sino lalaking to? Panaginip lang ba to ha? Nananaginip pa rin ba ako hanggang ngayon? Nagsimula nang magpanik si Gia nang sa pagtanggal niya ng sexy eye mask, ibang hubot-hubad na lalaki ang katabi niya sa kama. Ano ba itong nagawa ko ngayon? Sambit ni Gia sa loob-loob niya. Habang natataranta at naguguluhan ng dalaga sa kung anong kanyang gagawin, bigla namang nagising na rin ang lalaki. Oh, you're finally awake, my little kitty. So that's how your face looks without the eye mask, ah? What the? Hindi na natapos pang sasabihin ng binata nang sinugod naman ito ni Gia, sabay pinaghila ang buhok nito. Ano ba? Stop it! Ano ba problema mo? Bakit mo ko sinasabunutan? It wasn't the same as you did last night with me. Iba tong sabunot mo sa akin ngayon eh. Masakit. Sa pagkakataong yon, binitiwan na ni Gia ang buhok na lalaki at nanilisik na tinitigan ito. Ikaw, pinagsamantalahan mo ko, rapist ka, manyak, ipapakulong kitang walang hiya ka. What? Hindi ko alam ang sinasabi mo, miss. Kung rapist nga ako, hindi ka dapat umibabaw sa akin at nagtaas-baba na parang hinente ng kabayo. Hoy, bastos ka talaga ha? Ikaw kaya tong bigla nilang pumasok sa kwarto ng hindi naman sa'yo at pumaibabaw sa babaeng hindi mo naman kilala. Oh, wait. I think there's a big misunderstanding here. Anong big misunderstanding ang sinasabi mo dyan? Malinaw na malinaw nga na sa sikat ng araw, nag-trespass ka talaga sa hindi mo naman kondo. Alam mo, humanda ka. Ipapakulong kita at sisiguraduhin ko makukulong sa bilangguan. No, you can't do that. I'm not a rapist, okay? Anyway, I guess, kailangan ko nga talagang ipaliwanag ang lahat sa'yo kung bakit ako nandito. I am Inocencio Sandoval. I used to live in the US for 5 years and now, I'm back. Kababata ako may-ari ng kondo na ito. Neil Guevaris, my childhood friend. Pagka-uwi ko galing US, dito talaga ako dumiretso agad para magstay muna temporarily habang may nag-aayos pa ngayon sa bahay ko. Alam ni Neil darating ako ngayon dito. Honestly, when I got here last night, akala ko isang regalo sa akin ng kaibigan ko. Ina-admit ko na nagkamali ako ng akala ko tungkol sa'yo. Alam kong useless na rin nasabihan ko pa to sa'yo pero humingi ako ng tawad sa pagiging reckless ko. I even took your virginity and I... Hindi naman natapos ang sasabihin ni Ino nang biglang sumabat si Gia. Ano pa nga bang magagawa ng paghingi mo ng patawad kung nangyari na yun? Sa ngayon, ang tanging bahagi na lang na pwede natin gawin ay kalimutan na lang ang lahat. Kung pwede sana huwag natin lumabas kahit kanino. Alright. Of course. Kung yun ang gusto mo, I'll do it. Don't worry, walang ibang makakaalam sa nangyari sa atin. Teka, sino ka nga pala, miss? What's your name and why are you? Hindi mo na kailangang pang malaman ang tungkol sa mga bagay na yun, Mr. Sandoval. Sana, ito nang huli nating pagkikita. Matapos ang sandaling yon, kagad namang umuwi si Gia sa Board Space Apartment Building na tinutuluyan nito. Ano? Teka lang, seryoso ba talaga yung mga sinabi mo, ha? Talaga bang nakipag one-night stand ka sa lalaking hindi mo kilala? Ay, take note! Hindi lang palabas sa isang stranger ang mapagbigyan mo ng virginity, kundi matalik na kaibigan ng boyfriend mo. Tama bang pasama ko, ha?
Hindi makapaniwalang tanong ni Tessie, ang kaibigan at roommate ni Gia sa isang board space apartment. Oo, kaya nga hindi ko na talaga alam kung ano gagawin ko ngayon. Maling-mali yung nangyari sa amin na lalaking yun. Pero ano bang magagawa ko pa? Kahit pagsisihan ko pan lahat, tapos na yun eh. Nangyari nang hindi dapat. Tessie, sabihin mo nga sa akin, counted ba nagawa ko as cheating ha? Niloko ko ba si Neil? Masamang girlfriend na ba ako ngayon? Gia, ano bang pinagsasasabi mo dyan ha? Hindi ka cheater, lalo na hindi ka masamang girlfriend, okay? Pero ano ba dapat kong gawin ngayon? Dapat ko bang sabihin kay Neil ang nangyaring yun ha? Hindi pa rin ako sigurado kung dapat ko bang ilihim sa kanya nangyari sa amin ng best friend niya eh. Paano kung magkasira din silang dalawa dahil doon? Ay, mababaliw na talaga ako kakaisip ko anong gagawin ko. Pero sa tingin mo ba, mapapatawad niya ako kapag sinabi ko sa kanya na gawa kong kasalanan, Tessie? Sa totoo lang, hindi ko alam ang sagot sa mga tanong mong yan eh. After all, ang boyfriend mo pa rin naman ang makakasagot ng mga katanungan mong yan, Gia. Lumipas ang 3 araw na hindi pa rin nakikita at nakakausap ni Gia ang nobyo nito. Sa totoo lamang ay pabor sa kanya yon dahil hindi pa rin niya alam kung paano haharapin si Neil. Sa kabilang banda, nag-aalala naman si Gia dahil sa halos 1 taon ng pagsasama nila ng kasintahan ay ngayon lamang siya hindi nakatanggap ng kahit isang text o tawag upang kamustahin siya nito. Sa pagkakataong yon, nagpa siya naman si Gia na puntahan na si Neil ng personal sa condo unit ito upang makausap at aminin na rin ang pagkakamaling nagawa. Nandito na kaya siya ngayon? Tanong ni Gia sa isip-isip nito nang makapasok siya sa loob ng condo unit ang nobyo. 5 hakbang pa lamang ang nagagawa nito nang makarinig naman siya ng malalakas na halinghing ng babae at lalaki mula sa kwarto ng kasintahan niya. Kakaibang kabog naman sa dibdib ang naramdaman ni Gia sa mga sandaling yon, habang patuloy na humahakbang palapit sa pinanggalingan niyon. Hindi. Hindi naman siguro si Neil ang lalaking nasa loob ng kwartong ito, di ba? Baka naman yung best friend niya lang to. Tama? Pangungumbinsi ng dalaga sa loob-loob nito. Bago pa man pihitin ni Gian Dorna, kusa namang napaawang ang pinto ng bahagya. Sa sandaling yon, nakumpirma ng dalaga na ang nobyo talaga nito ang nasa loob ng kwarto na may kasamang ibang babae sa kama. Gia! Kinakabang sambit naman ni Neil nang makitang dalaga sa labas ng kwarto nito. Gia? Oh, siya siguro yung boring girlfriend sinasabi mo, babe. Nakangising sambit naman ng babae, halos hubot-hubad na. Jessica, shut up! Just put back your clothes on and leave, okay? What? Teka, bakit naman ako aalis ha? Hindi pa nga tayo tapos sa ginagawa natin, di ba? Gigil na gigil ka pa nga na angkinin ng katawan ko sa iba't ibang posisyon. That's what you said earlier. You want to... Damn, stop it! Pwede bang tumahimik ka na? Tama siya. Ituloy niyo lang kung anong ginagawa niyo. Ayos lang. Huwag niyo akong intindihin dito. Aalis na rin naman ako para mabigyan kayo ng privacy. Pasensya na sa pang-iistorbo ha. Walang emosyon at sarkastiko naman sambit ni Gia at nagsimula na ring humakbang palayo. Gia, wait! Mag-usap muna tayo, please. Ano pa ba dapat nating pag-usapan? Kung paano kayo nagpakasaya sa katawan ng bawat isa? Yung ba yung gusto mong pag-usapan nating dalawa niyan? No, of course not. Lumayo ka sa akin. Huwag na huwag mo kong lalapitan at hahawakan. Alright, I won't, okay? But please, hear me out first, Gia. Hayaan mo muna sana ako na ano na namang excuses ang sasabihin mo, Hanil. Huling-huli na kita sa akto? Itatanggi mo pa rin ba yun? Alam ko naman yun. Kaya nga humihingi ako ng sorry. Sorry? Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Sa tingin mo, matatapos at makakalimutan ko na lang ang ginawa mo sa isang sorry lang, ha? Alam mo, hindi ko talaga alam kung bakit eh. At paano mo nagawa sa akin to? Gia, I'm really sorry. Hindi ko na alam kung ano pang kailangan ko sabihin pero hindi talaga kita gustong saktan. Maniwala ka sa akin. Talaga ba? Hindi mo ko gustong saktan? Pero ano sa tingin mong ginagawa mo sa akin ngayon, ha? Mukha ba ako hindi nasasaktan sa ginawa mong panloloko sa akin? Alam mo, kung ayaw mo naman pala, hindi mo na sana pinatagal pa ng 1 taon ng relasyon natin eh. Kung sawa ka na sa akin, dapat doon pa lang hiniwalayan mo na ako. Pinagmukha mo pa akong tanga kakahintay sa'yo dito sa araw ng first anniversary natin tapos yun pala. May iba ka na palang babae na kinuhumalingan.
Hindi ko talaga akalain na magagawa mo sa akin ng gantong bagay eh. Ang akala ko, matino at mabuting ang lalaki. Sabihin mo nga sa akin, Il, deserve ko ba na lukuhin mo at pagmukhaing tanga? Ano ba nagawa ko sa'yo parang gawin mo sa akin to? Wala kang ginawang masama sa akin, Gia. You're a really good girlfriend. And I love you. Mahal? Ako mahal mo? Pagkatapos mong umungol ng malakas habang gumigiling ang babaeng yan sa ibabaw mo, sasabihin mo ngayon na mahal mo ako, ha? Talaga bang pinaglalaroan mo ako, Neil? Hindi. Hindi, Gia. Mahal kita. Totoong mahal kita kahit sa pagkakataong ito. Sadyang, kay Teres ko lang talaga naramdaman yung thrill na hindi ko pa na-experience sa'yo eh. Thrill? Yung thrill ba sa kaman tinutukoy mo, ha? Alam mo, sayang eh. Kasi yung thrill na hinahanap mo, sa ibang lalaki ko na ibigay. Nakangising sambit ni Gia habang itinatago sa loob-loob nito ang sakit na nararamdaman. What the hell are you saying? Anong ibig mo sabihin na sa sinasabi mo? Huwag mo sabihin na. Oo, tama nga ang iniisip mo ngayon. Naibigay ko ng sarili ko sa ibang lalaki. Sa mismong araw din ng first anniversary natin. Alam mo, ikaw dapat yun eh. Kung kailan handa na ako na ibigay ang sarili ko sa'yo, hindi mo napigilan ang sarili mo at nakipaglaro ka sa iba. Alam mo, sa tingin ko, blessing in disguise na rin talaga na nangyari yun eh. Kesa naman si isang manloloko na katulad mo, mabuti pa na sa kung sino lalaki ko na lang ang una nakakuha sa akin. Eh kung gano'n naman pala, patas lang tayo eh. We're just the same, Gia. You know, it doesn't matter to me. Kalimutan na lang natin itong nangyari at magsimula ulit na. Bago pa matapos ang sasabihin ni Neil, isang malakas sa sampal naman mula kay Gia ang dumalo sa kanang pisngi ng binata. Anong pareho lang tayo? Sira ba talagang ulo mo, ha? Hindi tayo parehong dalawa, Neil. Kung ikaw choice mo lokohin ako patalikod, ako hindi. Isang malaking pagkakamali lang pagkabigay ko ng sarili ko sa ibang lalaki. Kung alam ko lang na hindi ikaw yung lalaki na dumating noon dito sa kwarto mo, hindi mangyayari yon. Wait. No, this can't be. Ang tinutukoy mo ba lalaki na naka-one night stand mo ay ang... Oo! Lalaking tinutukoy ko ay ang kaibigan mong balikbayan. Siyang inakala kong ikaw pero hindi pala. Kitang-kita naman ni Gia ang pagkuyom ng kanang kamay ni Neil dahil sa narinig mula sa kanya. Kinabahan man sa naging reaksyon ng binata, hindi pa rin nagpadaig si Gia. Pero hindi bali na. Para saan pa ba kung papaliwanag ko sa'yo nangyari? Tapos naman na tayo, di ba? Wala nang namamagitan sa ating dalawa ngayon. Simula sa oras na to, inaalis na kita sa buhay ko. Neil Velasco. Sa pagkakataong yon, taas no namang umalis si Gia ng condo unit ng kinasusok lamang binata. Nang makalabas ito ng pinto, doon naman kumawala ang masasaganan luha mula sa mga mata nito. Sunod-sunod na paghikbi ng dalaga habang tumatakbo sa hallway ng condo building. Ano bang ginagawa mo ngayon, Gia? Huwag kang umiyak. Hindi ka dapat ang hayop na lalaki yun para pag-aksaya mo ng luha. Hindi naman siya kawalan eh. Pwede ka pa makahanap ng iba dyan. Katulad ng manlolokong yun. Kaya mo rin na makakuha ng lalaki ipapalit sa kanya. Sambit ni Gia sa loob-loob niya habang pinupunasan ng mga luha sa pisngi nito. Wala namang inaksayang panahon ng dalaga upang maghanap ng ipapalit sa dating nobyo. Kaagad na nagtungo siya sa isang mall upang mamili ng magagara at sexy na damit at pumasok sa isang salon upang magpaganda ng husto. Unang beses na gagawin pa lamang ni Gia mga bagay na yun. Nanghihinayang man dahil sa kanya mga nagastos. Mas matimbang naman sa loob niya ang gusto nitong paghihiganti sa ginawa ni Neil. Wow! You look so perfect and gorgeous, ma'am. Walang halong bola, ha? Siguradong kahit sinong lalaki ang malingon sa'yo, mapapanganga sa kagandahan mo. Nakangiting sambit ng babaeng nag-makeup at nag-ayos sa mahabang buhok ni Gia. Talaga? Buti naman kung ganon. Actually, yun talaga yung goal ko eh. Ang makahatak na lalaki para hindi masayang tong ganda ko ha. Matapos ang pagpapaayos si Gia ng sarili, kagad siyang nagtungo sa isang exclusive at sikat na party club na halos pawang na mayayaman at maimpluwensyang tao lamang ang nakakapasok.
Malaki man ang gagastusin ni Gia ay hindi na nito iniisip pa ang perang ilalabas dahil nasimula na niyan lahat. So, ganito palang itsura ng isang high-end nightclub. Sambit ni Gia sa loob-loob nito habang nililibot ang mga mata sa buong paligid. Patay sindi ang iba't ibang kulay ng ilaw sa loob ng party club. Halos magsiksika na maraming party-goers na ang karamihan ay parang mga baliw na nagsasayawan sa dance floor habang sinasabayan ng malakas na ingay ng musika. Hindi alam ni Gia kung makakatagal ba siya sa maingay at amoy alak na club na yon. Umakyat si Gia sa rooftop ng nightclub building upang makaiwas sa ingay at sa mga lalaking manyak. Ito, ito ang lugar na perfect para sa akin. Ito talagang totoong kailangan ko sa pagkakataong to. Ang tahimik at walang manyak na lalaking gagambala sa. Naputol ang pakikipag-usap ni Gia sa sarili nang may mapansin itong lalaki mukhang tatalo ng building. Hoy kuya! Teka, wag mo ituloy yan! Wag kang tatalon! Singhal ni Gia habang tumatakbo papalapit sa lalaki. Maswerte namang mabilis niyakap ni Gia patalikod ang estrangherong lalaki at iniligtas sa kamuntikan nitong pagkakahulog. Aray, ang bigat mo! Teka, nadagadan mo ako, mister! Baka ano naman ang mamatay niyan? Buong lakas na inalis ni Gia ang lalaki mula sa pagkakadagan sa kanya. Amoy alak! Ay, mukhang lasing yata itong. Hindi naman naituloy ni Gia ang sasabihin nang makita mukha na lalaking iniligtas niya mula sa tiyak na kapahamakan. Oh, my best friend's girlfriend. Is that you? Tinong ni Ino habang sinusubukan pa nitong mas palakihan ang mga pagkakatsi nitong mga mata. Kaasar, ang lalaki nito na naman. I see. Ikaw nga talaga yan. So, Neil's girlfriend, how are you? Ay, paulit-ulit naman to sa pagtawag ng girlfriend eh. Kutusan ko na kaya tong isang to. Hey, are you saying something? Wala. Sabi ko, mukhang kahit lasing ka, marunong ka pa rin makakilala ng mukha. Of course. Bakit naman kita hindi makikilala? Makahulugan sambit ng binata. Oo nga pala. Paano ba namang hindi? Ay, bakit ko pa ba naitanong yun? Teka. Ano nga palang ginagawa mo dito sa rooftop ha? At saka bakit ka nagtatangka magpakamatay ha? Say what? Magpapakamatay? Ako? No way. Sayang naman ang jeans ko kung hindi ko may kakalat sa mundong ito. Seriously? Ano ba pumasok sa isip mo para isipin yan? Eh? Hindi ba? Kung ganoon, bakit ka nakatuntong sa may railings kanina na parang tatalon? Ano yun? Trip mo lang? That. You're right. Trip ko nga lang. Natatawang sagot naman ni Ino. Trip? So kung ganun baliwala sa'yo kung mawala ang buhay mo sa isang iglap lang ha? What are you saying? Sinabi ko na wala akong balak magpakamatay. Honestly, ikaw ang dahilan kung bakit mahuhulog ako dapat kanina. Bigla ka ba naman sumigaw? Muntik na tuloy mahulog ng tuluyan sa sobrang pagkagulat. Ganun? Pasensya naman. Ang buong akala ko lang talaga ay tatalon ka eh. Nag-alala lang ako na, so, you're worrying about me ha? Nakangising tanong naman ni Ino. Hindi no. Concern lang ako para sa sarili ko. Since nandito ako, posibleng maturo ako as prime suspect sa pagkakahulog mo no. Nagpunta lang ako dito para maghanap ng ipapalit sa kaibigan mo. Mapagbibintangan pa akong killer. Wait. Ano nga ulit yung huling sinabi mo? Mapagbibintangan akong killer? No, not that. Sabi mo, pumunta ka dito para maghanap ka ng lalaking ipapalit sa kaibigan ko. Tama ba narinig ko? Oo, yun nga yung dahilan kung bakit ako nasa ganitong uri ng lugar. Kung tama rin ang pagkakaintindi ko, hiwalay na kayo ngayon kung ganon. Oo, hiwalay na nga kami. Tinapos ko na lahat sa pagitan naming dalawa. Oh, wait a minute. Ako ba ang dahilan kung bakit kayo nagwalay? I mean, sinabi mo na ba sa kanya na may nangyari sa atin? Nag-aalalang tanong ni Ino. Oo, sinabi ko na sa walang hiya mong kaibigan ang tungkol sa bagay na yan. Pero hindi ikaw ang dahilan ng paghiwalay namin, oh. Talaga? So why did you two suddenly broke up? Alam kong personal ang tanong ko yun. Kung hindi ka komportabling sagutin, niloko ako ni Neil. May nakita akong babae na kasama niya sa condo unit kanina. Sigurado nagulat ka sa sinabi ko, no? Kagaya mo, hindi rin ako makapaniwala na magagawa sa akin yun ng kaibigan mo.
Um, Honestly, hindi ko alam ang sasabihin ko ngayon matapos marinig ang sinabi mo, ha. Well, kung talaga namang nahuli mo sa akto na may ginagawang kalokohan ng kaibigan ko, sino ba naman ako para isipin na nagsisinungaling ka lang? I know this is unnecessary, but I just want to say sorry on behalf of him. Hindi ko talaga akalain na magagawa niyang bagay na yun sa'yo. Ano ka ba? Hindi mo kailangan mag-sorry o makonsensya sa nangyari sa relasyon namin. Hindi naman ikaw yung nagloko sa akin, ah. Natatawang saad na lamang ni Gia. Well, I just want to make you feel better kahit na papaano. At saka, magkaibigan kaming dalawa eh. Baka lang isipin mo na pareho lang kaming manloloko. Ay, ano ba sinasabi mo ha? Kahit kailan, hindi ko iisipin yun oh. Hindi naman porke magkaibigan kayo eh, isa na agad kayo ng pagkatao. I'm glad to hear that from you. I see. You're a very open-minded person. Nakangiting sambit ni Ino sabay akbay kay Gia. Thanks sa compliment pero, alam mo, pasimple ka eh. Sakit nun ah. Bakit mo naman ako sinikot sa tagiliran? Kasalanan mo no, pakbay-akbay ka bigla dyan. Di mo pa nga alam ang pangalan ko para makipag-close ka sa akin. Right. If that's the case, why don't you introduce yourself to me now? Sa tingin ko naman, wala na ngayon dahilan para itago mo pang pagkatao mo mula sa akin, di ba? Ay, oo na, sige na. Papakilala na ako. Gia. Gia Solano ang buong pangalan ko. Okay na? Oh, Gia ha? What a pretty name. Alam mo, kasing ganda mo rin ang pangalan mo. Nakangiting sambit ni Ino. Automatiko namang namula ang buong mukha ni Gia sa sinabi ng binata. Batid niyang gasgas na mga salitang yon, ngunit kakaibang hatid ang mga salitang yon mula sa bibig ni Ino. Ano bang pinagsasasabi mo dyan ha? Sinusubukan mo bang makipaglandian sa akin? Paano ko sabihin kong, oo, yes, I'm flirting with you, Miss Solano. Wala namang magagalit, di ba? Alam mo, may sira ka no. Kakahiwali ko lang sa kaibigan mo tapos. Naputol naman ang sasabihin ni Gia nang biglang napahalakhak ng tawa si Ino. Nagbibiro lang ako no, masyado kang paniwalayan. Para namang gagawin ko talaga yun, kahit mag-ex na kayo ni Neil. Hindi ko magagawa na kunin ang pinagsawaan na niya. Yun ang gusto mong sabihin no? What? Of course not. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ay, huwag ka nang magpaliwanag dyan. Ayos lang. Kahit ako, ganun din ang gagawin ko. Hindi rin ako kailanman papatol sa lalaki na kaibigan ng ex-boyfriend ko. Oh, is that so? Hindi naman batid ni Gia kung nakita nga ba talaga nitong pagkadismaya sa reaksyon ng binata. Pansin din nito ang biglang pagkawala ng buhay sa boses ni Ino matapos marinig ang mga sinabi niya. Nagpasya na lamang si Gia na ipagkibit balikat yon dahil naisip niya na baka nag-halusinate lamang siya. Sige na, sa tingin ko kailangan na nating maghiwalay na landas ngayon. Sambit ni Gia sabay tayo mula sa pagkakasalampak sa sahig. Wait, can you please stay a little bit longer? At bakit naman na, Ber? FYI lang no, hindi porke nakausap tayo ngayon, close tayo sa isa't isa. Then, why don't we go out on a date? Para mas makilala mo ko, di ba? Date? Nakalimutan mo na bang sinabi ko ha? Wala akong balak na makipagrelasyon sa kaibigan ng, my bad. Di pala malinaw ko anong klase ng date ang sinasabi ko. What I'm actually trying to say is, a friendly date. If you can date me as a lover, date me as your friend instead. Nakangiting sambit ni Ino. Friend? Seryoso ka ba yan sa sinasabi mo ha? Pinagtitripan mo lang yata ako eh. Baka ang kasunod niyan, tatawa ka na naman ulit. Of course not. Seryoso na ako sa pagkakataong to, I swear. Gusto ko talagang makipagkaibigan sa'yo. Alright. How about this? To start our special friendship, magpapakilala ko ulit sa'yo. Hi. I am Inocencio Sandoval. But you can call me Ino for short. It's nice to meet you, Miss Solano. Nakangiting sambit ni Ino habang nakalahad ang kanang kamay kay Gia. Sa unay nag-aalangan pandalaga na abutin yon na upang makipagkamay kay Ino. Ngunit upang hindi na siya kulitin ito, ay kinuha na lamang ni Gia yon. O ayan, ayos na, masaya ka na ba ha? Yes, I'm so happy right now, my new friend. Sus, bitawan mo na nga yung kamay ko. Aalis na talaga ako ngayon dito sa rooftop ha. Ikaw naman, alam mo, umuwi ka na. May amats ka pa talaga eh. Mamaya kung ano na naman yung maisipan mong gawin. I'll think about it first. Anyway, how about you?
Magstay ka pa ba dito sa club? Pagpapatuloy mo pa rin bang paghahanap ng ibang lalaki na ipapalit sa loko-lokong kaibigan? Hindi na. Gusto ko na lang umuwi ngayon at bumalik sa totoong mundo ko. At saka baka mapagkamala na naman akong gold digger dito talaga namang. What? At sino naman ang gagawin tumawag sa nun? Tell me. Turo mo sa akin para maturuan ko ng leksyon. Seryosong sabi ni Ino na para bang kahit anong oras ay makakapatay na ito. Hoy, ano bang pinagsasasabi mo dyan ha? Masyado kong nag-o-overreact. Para kang bodyguard ko makaasta ha. Alam mo, kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Naturuan ko na naman yung kumag na yun ng leksyon eh. Magpapaapi ba ako ha? Kahit na minimum wage earner lang ako at wala pang sariling bahay. Hindi ako basta magpapadig sa kahit sino no? Alam mo, kakaiba ka talaga. Sa dinami-rami ng mga babae, ikaw pa lang yung pinaka-interesting na nakilala ko. Tila ba namamanghan sambit ni Ino sa harapan ng dalaga. Interesting ka dyan. According nga sa cheater mong kaibigan, wala akong katril-trill bilang girlfriend eh. Well, nagkakamali siya kung ganun ang iniisip niya. As a person, interesting ka kayang kausap. Kahit 2 beses pa lang tayo nagkakaharap, sobrang gan at saya mo talagang kasama. Pakiramdam ko nga, magkakasundo talaga tayo eh. Kung ikaw yun ang tingin mo, ako hindi. Ako nga may gut feel na trouble lang ang dala mo sa buhay ko eh. What? Grabe ka naman sa akin. I'm not a troublemaker. Sigurado ko na peace of mind lang ibibigay ko sa'yo kapag kasama mo ako. Todong ngiting sabi ni Ino. Ay, ewan ko sa'yo. Alis na ako, bahala ka na nga dito. Wait, uwi na rin ako ngayon. Pero ang kaso lang, do you actually know how to drive? Sa pagkakataong yun, wala naman nagawa si Gia, kundi ipagmaneho si Ino pauwi sa bahay nito dahil baka maaksidente ang binata. Ay, kung alam ko lang na magiging personal driver mo ko sa gabing to, hindi na sana ako pumunta sa club na yun. Naiinis na sambit ni Gia habang nagmamaneho. Kasalukuyan namang nakaupo sa tabi nito si Ino na sinasabayan sa pag-awit ang kanta ng Queen na Bohemian Rhapsody. Ano ka ba? 3 beses sa kitang sinasaway ha. Tumigil ka na dyan sa kakakanta. Pakipatay na nga rin ang speaker, sobrang ingay na eh. Sa sandaling yun, sinunod na ni Ino ang pakiusap ng dalaga na huminto sa pagkanta at i-off ang speaker ng kotse. Oh, sorry. Masyado lang akong dala sa kante. Favorite song ko kasi yun eh. Alam mo, sobrang pasaway mo. Ang akala ko ba peace of mind ang ibibigay mo sa akin pero ano? I didn't really mean to make you feel that way. Ang gusto ko lang naman talaga sana eh. Ito yung sumaya ka kahit saglit. Yung pansamantala mo lang sana muna makalimutan ang sakit na naramdaman mo mula sa kaibigan ko. Nakokonsensyang sad ni Ino. Alam mo, mas magiging masaya lang ako kung masasapak mong kaibigan mo para sa akin. Is that so? I can do that. Sasapakin ko siya para sa'yo. Hoy, binbiro lang kita ha. Ayokong umabot sa parte na magkakasakitan kayo no. Masyado ka namang naniniwala agad sa sinasabi ko. Huwag mong gagawin yun ha. Copy that. Pero sakaling magbagong isip mo, I'm still willing to do it for you. Nakangising sabi ni Ino. Loko ka talaga no. Pero seryoso, hindi mo naman na talaga kailangan gawin para sa akin yun eh. Hindi rin naman ako ganong heartbroken sa paghiwalay namin ng lalaking yun eh. What? What do you mean by that? Sa totoo lang, simula nang sagutin ko si Neil, hindi ako kailanman naging sigurado kung minahal ko nga ba siya. Ang ibig ko sabihin, hindi talaga malalim yung nararamdaman ko para sa kanya eh. Wait, ang ibig mo bang sabihin, naging kayo pero hindi mo siya minahal? Oo, sa tingin ko, parang gano'n na nga. Ewan, mukhang dala na lang din siguro ng pressure at takot na tumandang dalaga kaya sinagot ko siya noon. 28 years old na ako ngayon tapos ito, wala pa ring ipon, hindi pa naikakasal, at higit sa lahat, hindi pa nagkakaanak. Kaya yun, naisip ko na sagutin ko na lang kaibigan mo since sigurado ako na magiging secure ang buhay ko kasama siya. Pero alam mo yun, nung dumating yung point na pinagtaksilan niya ako, marami akong na-realize eh. Sa tingin ko nga, blessing in disguise na lang din na nangyari yun. Ang kaso, hindi ko pa rin talaga mapigilan na masaktan dahil sa ginawa niyang pambababae. Oh, teka, napatahimik ka yata dyan sa tabi ko. It's nothing. Napaisip lang ako sa mga sinabi mo. Right. Malapit na pala tayo sa bahay ko. Pasok mo na lang ang kotse ko dyan sa itim na gate na yan. Ha? Pero nakasarado pa. Naputol naman ang sasabihin ni Gia
Nang mapansin niyang may pinindot si Ino na tila isang maliit na remote kung saan kasabay niyon ang kusang pagbukas ng itim na malaking tarangkahan. Itinago naman ni Gia ang labis sa pagkamangha niya sa kadahilan ng ayaw nito na magmukhang ignorante sa harap ng binata. Tahimik na lamang na ipinarada ni Gia ang kotse ni Ino sa malawak na garahe, kung saan marami pa doon na nakaparadang mamahali na mga sasakyan. Miss Solano. Hey, Miss Solano, are you okay? Tila muli namang nagbalik si Gia sa kanyang sarili nang magsalita si Ino. Ha? Oo, ayos lang ako no. Bakit? Ano yun? May sinasabi ka ba ha? Yes, I'm actually asking you if you want to spend your night here with me. Hoy! Ano sa tingin mo yung inaalok mo sa akin ah? Sa tingin mo ba cheap ako? Na porke may nangyari na sa atin, pwede ka pang makatake two? What? Of course not. Hindi yan yung intention ko no. Nag-aalala naman ako na baka ikaw naman ang mapahamak sa oras na umuwi ka mag-isa ngayong gabi. As you can see, nasa loob tayo ng isang exclusive village. Wala kang mapaparahan dito na jeep at tricycle. Halos ilang kilometro din ang kailangan mong lakarin bago makalabas sa area na to. And I can't drive you outside this village since I'm drunk. So there's no way for you to get out of this place. Alam mo, sa mga sinabi mo, mukhang wala na rin talaga akong choice kundi ang magstay dito ngayong gabi. Nakabusangot na sambit ni Kia. Isang mapang-asar naman na pag-ngisi na lamang ang sinagot ni Ino. Sa pagkakataong yon, wala na naman ulit nagawa si Gia, kundi ang manatili muna sa kahariang tahanan ni Ino. Magkabilaan ng grand staircase sa tahanan ng binata. May elevator, indoor at rooftop swimming pool doon. Halos lahat na yata ng nakamamanghang bagay ay nasa bahay na nito. Ino, mag-isa ka lang ba dito? Pasensya na ko na itanong ko ha. Na-curious lang naman ako. Kahit isang guard at kasambahay kasi wala ako nakita dito eh. Yung mga magulang mo o kapatid mo, hindi mo ba sila kasama dito sa napakalaking bahay na to ha? Tinong ni Gia habang naglalakad sila sa corridor patungo sa master's bedroom na tutuluyan muna nito. Yes, I'm alone here. Galing pa mula sa ancestors ng pamilya namin ang bahay na to. Well, bata pa lang naman ako, halos wala na akong kasama dito. Parating nasa kumpanya mga magulang ko pero para magparami ng pera. Puro pagpapayaman lang nasa isip nila kahit hanggang kaya ito. Hindi rin nila ako nagawang bigyan ng kapatid sa sobrang bisa nila. Nasanay na lang din ako. Hindi rin ako nag-hire ng kasambahay o guard dito since may isang security dito at may cleaning company na nakatoka na para maglinis ng buong bahay na to. Wow, alam mo, wala na talaga ako masabi. Mukhang hindi nga sapat ang salitang mayaman at marangya para i-describe ang buhay na meron ka eh. Dahil dyan sa mga sinabi mo, nagbago na akong anong tingin mo sa akin? I mean, baka na-intimidate ka or something. Oh, I didn't mean to make it looks like you are. Ay, ano bang pinagsasasabi mo dyan ha? Oo, namangha nga ako sa malaprinsipyo mong pamumuhay dito pero wala naman nagbago sa kung ano yung tingin ko sa'yo. Ikaw pa rin yung nakakasar na balikbayang kaibigan ng siraulo kong ex-boyfriend. Marami na ako nakaharap na mayaman dahil sa trabaho ko no. Bilang front desk staff sa isang 5-star hotel. Iba't ibang tao na katulad mo na nakakahulubilo ko. Kaya hindi ka na talaga bago para sa akin no. Is that so? Alam mo, hindi ko alam kung mapapalagay ako o hindi dyan sa mga sinabi mo eh. May parte sa akin na gusto kong hindi ka magbago sa pakikitungo mo sa akin. Pero sa kabilang banda, ayoko na hinahalin tulad mo kasi ibang tao na nakakasalamuha mo. I want to be different and unique for your eyes only, Gia. Halos manlaki naman ang mga mata at mamulang buong mukha ni Gia nang marinig nito ang mga salitang lumabas sa bibig ni Ino. Alam mo, kung ano-anong pinagsasasabi mo. Ay, saan ba kasi ako matutulog ha? Nakailan lakad na kaya tayo dito? A few steps na lang. Oh, there it is. Ito na yung magiging kwarto para sa gabing ito. Nakangiting sambit ni Ino sabay pihit sa doorknob ng kwartong yun. Naunang pinapasok ng binata si Gia sa loob. Pigil hininga namang inilibot ang dalaga ang kanyang mga mata sa napakalawak na kwarto na para bang mala 5-star hotel room ang setup. Mula sa transparent na pader niyon ay kitang-kita ni Gia ang nagliliwanag na buong syudad. Alam kong naririndi ka na sa salitang sasabihin ko pero... Oh, wow! Sobrang cool ng kwartong to. Really? I don't think so. Casual at inosente naman sambit ni Ino. Anong I don't think so ka dyan? Oo kaya no.
Siguro para sa'yo normal na lang na makakita ng ganito. Pero para sa tulad kong first timer, hindi ko talaga maiiwasan na mamangha ng ganito, no? Is that so? Well, kung ganon, masaya akong maranasan mo to dahil sa akin. Sus, masyado ka naman na yatang nag-o-overwhelm dyan. Pero seryoso ha, halos triple talagang laki nitong kwartong to kung ikukumpara sa tinutuluyan kong boarding house. Alam mo, bakit hindi ka kaya magpaupa dito para may extra income ka? Pagbibiro naman ni Gia. Well, why not? Pero ang gusto ko, ikaw yung unang tenant ko dito. Gusto mo ba? Ano? Ang bilis mo rin talagang bumanat, no? Ayos yan. Mukhang nakaka-adapt ka na sa humor ko. Wait, sa tingin mo ba, simpleng banat lang yung mga sinabi ko? Seryoso ako doon. I want you to be my first tenant here in my house. I'm really asking you to be my housemate here. Huy, ayos ka lang. Loko-loko ka no, nagbibiro lang naman ako sa sinabi ko na paupahan mo tong bahay mo eh. Ay, di bali na nga. Alam mo, wala ka palang kasense of humor dyan. Masyado kang paniwalain. Baguhin mo na yan. Hala sige, pumunta ka na sa sarili mong kwarto at magpahinga na rin. Pero hindi pa ako inaantok eh. I still want to talk with you. Nakangiting sabi ni Ino, sabay upo sa paanan ng kama. Ay, kung hindi ka pa inaantok, pwes ako oo. Gusto ko na ngayon magpahinga at. Naputol naman ang sasabihin ni Gia nang biglang may malakas na boses na umilingaw-ngaw sa buong bahay. Tila ba galit na galit ang tinig niyon at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Ino. Teka, ang boses na yun, boses yun ni Neil, di ba? Yes, it's him. Pero bakit siya nandito at parang galit na galit ang boses niya? Gia, I'll talk to him. Just stay here, okay? Babalik din ako agad. Hindi. Sasamahan kita. Hindi ko hayaan na harapin mo siya mag-isa. Lalo na baka kung ano pa yung magawa niya sa'yo. Hindi naman napigilan ni Ino ang mapangiti sa mga sinabi ni Gia. Nakuha mo pa talagang umiti ng ganyan sa pagkakataong ito, ha? May sira ka talaga, no? Well, I'm just happy to see you like this. Ano? Masaya ka makita akong ganito? Gusto mo makita na nag-aalala ako? Oo, ang ibig sabihin lang noon, mahalaga na ako para sa'yo ngayon. Nakangising sabi ni Ino. Alam mo, kung ano na talagang iniisip mo, no? Ay, bahala ka na nga dyan. Sige na, pumunta ka na doon mag-isa. Wala akong pakialam kung ano man yung mangyari sa'yo doon. Hindi naman na nagsalita si Ino. Sa halip ay nakangiti lamang itong lumabas ng kwarto upang puntahan kung nasan ngayon ang dating nobyo ni Gia. Nang makalabas si Ino sa tarangkahan ng bahay niya, kagad itong nakita ang tila wala sa sariling si Neil. Sa wakas, lumabas ka na rin ngayon sa lungga mo. Seryosong sabi ni Neil habang nakasandal sa nakaparadang kotse nito. Neil, what are you doing here? Gabing-gabi na, pinagpabukas mo na saan ang pagpunta. Hindi naman natapos ang sasabihin ni Ino nang biglang dumapo ang kanang kamao ni Neil sa mukha nito. Serves you right, bastard! Gago ka! Anong karapatan mo para ikamang girlfriend ko What? Girlfriend? Sino bang girlfriend ang tinutukoy mo Si Cheska? Ang babae na dapat pakakasalan ko pero inago mo sa akin? Teka, si Cheska. Ano bang pinagsasabi mo I see. So wala ka palang alam na fiancé kong babaeng pinalit mo sa ex-girlfriend mo. Anyway, it doesn't matter to me anymore. Wala rin naman ako interes kay Cheska since pinagkasundo lang kami sa isa't isa ng mga magulang namin. Sa totoo lang, nagpapasalamat pa talaga ako na pinulot mong basura na gusto kong itapon. Nakangising sambit ni Ino. Ino, wala akong alam na fiancé mo siya. Kung alam ko lang, hindi ko siya papatulan. Honestly, hindi naman talaga seryosong relasyong na magitan sa amin. We're just playmates under the bedsheets. Nothing else. Yun lang na pagkasunduan naming dalawa. Wala akong pakialam kung anong klaseng relasyon ang meron kay ni Cheska. Para sa akin, ayos lang lahat at dahil hindi ko naman talaga siya mahal. Pero si Gia, sinaktan mong napakabuting babae na tulad niya. Pinagkatiwalaan ka niya at halos ibinigay niya sa iyo lahat. Pero anong ginawa mo? Niloko mo siya at pinagpalit sa ibang babae. Hindi ko pinagpalit si Gia sa kahit sinong babae. Mahal ko siya. Don't make me laugh, Neil. Kung mahal mo nga talaga si Gia, hindi mo magagawang pumatol sa ibang babae. Wala kang karapatang questionin ng pagmamahal ko sa kanya, Ino. Si Gia lang tanging babae na gusto ko at gagawin ko lahat para magkabalikan kami ulit. Sa tingin mo naman, posible pang mangyari yon, Neil? Bigla namang sumulpot si Gia sa tabi ni Ino. Gia, what are you doing here? Bakit ka lumabas mula sa...
Kailangan ko pa bang sagutin ng tanong mo na obvious na ha? Ano pa ba sa tingin mo? No, no way. Ilang oras pala nakakalipas matapos nating magkahiwalay. Bakit? Big deal ba yun ha? Ikaw nga, naipagpalit mo na ako habang may relasyon pa tayo, di ba? Sa tingin ko, wala namang masama ko. Makakahanap din ako agad ng lalaking ipapalit sa'yo. Nakangising sabi ni Gia. This is absurd. You can't do this. Siguradong sinasabi mo lang yan para gantihan ako. Alam kong hindi mo basta gagawin ang bagay na to. Come on, let's just fix our relationship, Gia. Please. I'm really sorry for what I've done. Mahal na mahal kita. Kalimutan mo na lang natin lahat at magsimula ulit. Isang malakas sa sampal naman ang ibinigay ni Gia sa mukha ni Neil. Sa tingin mo, basta na lang magiging maayos ang lahat sa pagsisisi at paghingi mo ng tawad ha? Itigil mo na tong kalokohan mo, Neil. Tapos sa tayong dalawa. Ayoko nang bumalik sa'yo. Kapag hindi mo pa ako tinigilan, mas lalo pa akong masusuklam sa'yo. Mariing sambit ni Gia bago muling pumasok sa loob ng tarangkahan. Gia, teka lang. Mag-usap pa tayo, please. Ayusin natin to. Mahal na mahal kita. Neil, tumigil ka na. Narinig mo naman ang mga sinabi niya, di ba? Get lost. She doesn't want to see you again. Seryosong sambit ni Ino bago pagsarahan ng gate si Neil. Sa kabilang banda, halos kumulo naman ang dugo ni Gia sa muli nilang paghaharap ng dating nobyo. Nakakainis talaga. Ang kapal na mukha niya, sugurin ka dito. Siya tong nakagawa ng pagkakamali tapos maninisi siya ng ibang tao. It's okay. Wala na yun sa akin. Anyway, what's going to happen next? Ha? Anong next ang sinasabi mo? Well, I mean, hindi pinakilala mo na ako sa kanya kanina bilang bago mong boyfriend. Mapapanindigan mo ba yung sinabi mo, ha? Natatawan tanong ni Ino. Ay, oo nga pala. Di bale, paninindigan ko kung ano yung mga sinabi ko sa kanya. Handa mo naman akong tulungan, di ba? Best friends sa tayo, so magpretend ka bilang fake boyfriend ko. Sa pagkakataong yun, nagsimula ng pagkukunwari ni na Ino at Gia bilang peking magkasintahan. Halos 3 linggo pa lamang silang nagpapanggap nang siguri naman ni Cheska si Ino sa mismong kumpanya nito. What the hell is happening, Ino? Ano nababalitaan ko na may ibang babae ka na ngayon, ha? Singhal ni Cheska sabay kalat ng mga papeles na nasa ibabaw ng office table ni Ino. Miss Ramirez, can you please get out of my office room right now? I'm too busy to talk with someone like you. What? Ano to, ha? Tinataboy mo ko ngayon, ha? Ako? Si Cheska Ramirez na tagapagmana ng Ramirez Airlines? The woman you're about to get married? Excuse me, Miss Ramirez. Nakalimutan mo na ba agad? We're not getting married anymore, right? At ikaw ang dahilan kung bakit hindi na matutuloy ang kasal nating dalawa. And to top it all, matalik na kaibigan ko pa napili mong patulan. How crazy you are, Cheska. Ino, alam mo naman nagawa ko lang yun dahil frustrated ako, di ba? Pinagtutulakan mo ako palayo eh. Kahit naging engaged na tayo, tinuturing mo pa rin ako na parang wala lang. Kahit tignan mo man lang ako, hindi mo magawa. Why do you hate me so much, ha? Cheska, I don't hate you, okay? It's just that... Stop it, Ino! Ayoko marinig ang sasabihin mo. Ayoko! No, you need to hear it. I don't love you, Cheska. At kahit hindi ko pa sabihin yon, alam mo nang tungkol sa bagay na yon. Cheska, itigil mo na itong lahat. Hindi na kita fiancé kaya wala na tayong dahilan ngayon para magkausap pa. So please, bago pa ako magpatawag ng guard, umalis ka na dito sa kumpanya ko. No, Ino. Hindi pa tapos sa lahat sa atin. Babalik ako at babawiin kita mula sa babaeng napulot mo. Mark my word. You're mine, Ino. You're only mine! Mariing sambit ni Cheska bago lumabas ng opisina ni Ino. Naiirita namang napasandal na lamang ang lalaki sa inuupaan nitong swivel chair. Batid niyang matigas ang ulo ni Cheska dahil sobrang baliw na baliw ito sa kanya. Ngunit wala pa ring balak magpatinag si Ino sa mga sinabi ng dalaga. Ang tanging alam lamang ng binata ngayon, sa kabila ng pagpapanggap nila ni Gia, ay gagawin niya lahat upang maprotektahan at mapangalagaan ng babae dahil lihim na siyang may pagtingin dito. Samantala, halos ilang araw naman na hindi magandang pakiramdam ni Gia. Upang malaman ang kanyang sakit, nagpa siya itong nagtungo sa ospital para magpa-check up. Dok,
Kumusta po yung findings ng mga test na ginawa niyo sa akin? Okay lang po ba ako? Hindi po ba malala ang sakit ko? Nag-aalalang tanong ni Gia sa doktorang tumingin sa kanya. No, Miss Solano. Wala kang malalang sakit. Ang mga sintomas na nararanasan mo ay dahil may batang nabubuo na sa sinapupunan mo ngayon. You're 3 weeks pregnant, Miss Solano. Congratulations! Lubos na ikinabigla ni Gia ang malaman nitong nagdadalang tao siya. Hindi niya akalain na magbubunga palang isang gabi na pinagsaluhan nila ni Ino. Nalilito ang dalaga kung sasabihin ba niya ito sa lalaki. Kalaunan, napagpasyan pa rin ni Gia ang aminin ito kay Ino dahil may karapatan naman ng lalaki na malaman ang katotohanan. Ay, bahala na. Kung ano man yung maging reaksyon niya. Tanggapin man niya o hindi ang batang nasa sinapupunan ko. Wala na akong pakialam. Basta bubuhayin kong batang ito at palalaki na maayos. Desididong sabi ni Gia sa loob-loob nito habang nasa tapat na ngayon ang tarangkahan ng bahay ni Ino. Magdo-doorbell pa lamang siya nang kusa namang magbukas ang tarangkahan para sa kanya. Nagtataka man, isinantabi ni Gia ang pag-iisip at pumasok na lamang. Nang makapasok sa loob ng bahay ni Ino, kagad itong hinanap ang binata sa bawat sulok hanggang sa makarating ang mga paa niya, tapat ang kwarto ng lalaki. Ino, nandito ka ba? Pasensya ka na kung bigla akong pumasok sa bahay mo. Wala naman akong intensyon na masama. Sadyang kusa lang ding bumukas yung tarangkahan mo. Ayos lang din bang pumasok ako dito sa loob ng kwarto mo? May gusto lang sana akong sabihin na mahalaga sa'yo. Nang walang sumagot, nagpa siya si Gia na pihitin na lamang ang doorknob upang kumpirmahin kung naroon ang binata. Nang mabuksan naman niya pinto at makapasok sa loob ng kwarto ng lalaki. Para bang muling nagbalik kay Gia ang mga alaalang na isa nitong makalimutan. Nasa ibabaw ngayon ng kama ang hubot-hubad at tulog na si Ino habang katabi naman nito ang nakangisang si Cheska, ang ex-fiancé ni Ino at babae ding nahuli niyang nasa kama rin ng kanyang dating nobyo. Paano? Bakit magkasama kayo sa... Shh! Trespasser ka na nga. Mangingistorbo ka pa ng sexy time namin ng fiancé ko. As you can see, we're having a great time together. You know what, dear? If I were you, I'll get out of this place right now. Don't make yourself even more miserable standing there like an idiot. Kaya nga sana umalis ka na. At wag na ulit magpapakita sa amin ng soon-to-be husband ko. Ino is mine. So get lost for good. Mahinang sambit ni Cheska, sabay halik sa pisngi ng natutulog na si Ino. Hindi naman nag-abala pa si Gia na magsalita o magtagal pa sa kwartong yon. Kagad siya lumabas doon habang pinipigilan ang nagbabadyang pag-agos ng kanyang mga luha. Sa sandaling yon, hindi naman ni Gia ang sakit na nararamdaman sa kalooban niya. Ano ba ito nangyayari sa akin? Bakit nasasaktan ako ng ganito? Wala naman akong dahilan o karapatan para masaktan eh. Peke lang yung relasyon na meron kaming dalawa. Walang kahit anong namamagitan sa amin kaya bakit sobrang nasasaktan ako? Tsaka naman napagtanto ni Gia na minamahal na pala niya si Ino. Ngunit huli na lahat, nakatakda ngayong ikasal ang lalaki sa babaeng sumira rin ang relasyon nila ni Neil. Wala na siya ngayong magagawa kundi ang tanggapin na lahat. Ang ilihim na lamang ang kanyang pagbubuntis at magpakalayo-layo mula sa mundo ni Ino. Patawarin mo si Mama, anak, ha? Pero kailangan kitang ilayo mula sa papa mo dahil yung ikabubuti ng lahat. Sa pagkakataong yon, buong tapang na mag-isang nanirahan si Gia sa isang malayong probinsya habang pinagbubuntis ang batang nasa kanyang sinapupunan. Sa halos 9 na buwan, ang kaibigan lamang niya na si Tessie ang tanging nakakaalam ng kanyang tunay na kalagayan at ang nakakabisita sa kanya upang kamustahin siya. Tessie, ang akala ko bukas ka pa darating. Bakit nandito ka na? Naputo lang sasabihin ni Gia nang sa pagbukas niya ng pinto ay ibang tao ang kanya nakita. Ikaw? Neil, ano ginagawa mo dito? Paano mo nalaman kung nasan ako? Mahalaga pa ba yun? Ang tanging mahalaga lang ngayon na yan, nagkita na tayo din. Teka, ang tiyan mo.
Hindi naman na ituloy ni Neil ang sasabihin nang matuon ang mga mata nito sa malaki at bilugan tiyan ni Gia. Oo, tamang iniisip mo. Hindi ako busog o nakalunok lang ng pakwan. Buntis ako. Casual na sambit ni Gia habang nakahawak sa kanyang sinapupunan. Pero, sino nga ma? Kasal ka na ba ngayon? Hindi. Hindi pa ako naikakasal sa kahit sino lalaki. Wala akong asawa. Sa madaling salita, isa lang akong single na babae na nabuntis. Teka, kung tamang hinala ko, si Ino bang ama ng batang nasa sinapupunan mo? Kung sasabihin ko bang hindi, maniniwala ka. If you're going to deny it, I won't believe you. Kilala kita. Di mo basta ibibigay ang sarili mo sa kahit sinong lalaki. Kaya nga naniniwala ako na si Inong ama ng pinagbubuntis mo ngayon, tama? Kung ganon, hindi ko na rin pala kailangang magsinungaling sa'yo. Tama ka. Si Inong ang ama ng batang nasa tiyan ko. Ngayong alam mo na kung anong kalagayan ko. Nakikiusap ako na sana. Hindi na to makalabas pa kahit kanino. Pwede ka na rin umalis kung wala ka nang sasabihin. Sandali, hindi ko maintindihan. Bakit mo kailangang ilihiman tungkol sa sitwasyon mo? At saka, si Ino ba? Wala rin ba siyang alam na buntis ka ngayon at siya nga man ang bata? Dapat pa bang malaman niya kung hindi ba engaged na siya ulit ngayon sa babaeng pinaglabasan mo rin ng init sa katawan, ha? Hindi ba din na? Gusto ko na lang ngayon na mamuhay ng tahimik kasamang anak ko. Ayoko na maging konektado pa sa kahit sino sa inyo. Kaya nga sana, hindi naman na ituloy ni Gian sasabihin na magumpisang humilab ang kanyang tiyan at pumutok ang kanyang panubigan. Gia, ano nangyayari sa'yo? Are you okay? Tell me, what do I have to do? Neil, mga anak na yata ako. Pakiusap, dalhin mo ako sa ospital. Sa pagkakataong yon, walang patumpik-tumpik na binuhat ni Neil si Gia at maingat na sinakay ang babae sa loob ng kotse nito. Mabilis na nagmaneho ang lalaki hanggang sa makarating ng ospital. Nang makarating sa kanilang destinasyon, kagad namang inasikaso ng mga nurse si Gia at dinala sa delivery room. Halos 5 oras na nakalipas nang ligtas namang maisilang ni Gia ang napakagandang sanggol na babae. Sa kabilang banda, labis ang pasasalamat ng babae kay Neil dahil sa walang pag-aalinlangan nitong pagdala sa kanya sa ospital. Sa sandaling yon, napagpasyahan na rin ni Gia ang patawarin si Neil upang mas maging maginhawang pamumuhay nito kasamang kanyang anak na pinangalanan niyang Amethyst. She's so pretty, Gia. She looks exactly like you. Bagay na bagay din ang pangalan na Amethyst sa kanya. Tama. Siya na nga yata ang pinakamagandang sanggol na nakita ko. Sobrang saya ko na dumating siya sa buhay ko. Sa ngayon, si Amethyst na lang ang pinaka-importanting tao para sa akin. Gagawin ko lahat para mapasaya at maprotektahan siya. Naluluhang sabi ni Gia habang nasa bisig niya ang natutulog na anak. You have nothing to worry about that, Gia. Sasamahan kita na palakihin ang anak mo. Pwede niya rin naman ako maging substitute father ko. Oh, teka. Pag mo ko titigan na masama, nagbibiro lang ako, no? Sige na. Bilang ninong na lang. Baka naman yun, ipagkait mo pa sa akin, ha? Simula ng sandaling yun, naging kaagapay na rin ni Gia si Neil at ang kaibigan si Tessie sa pagpapalaki sa kanyang anak. Sa paglipas ng 5 taon, malusog at masiyahang lumaki ang batang si Amethyst. Ngunit sa kabila ng pagmamahal na natatanggap niya mula kay Gia, Neil at Tessie ay hindi pa rin nito maiwasan ang hanapin ang kalinga ng isang ama. Mama, hindi po ba nadagdagan ng population natin dahil may mama at papa na gumagawa ng baby? Inosenteng tanong ni Amethyst habang nasa loob ng pampasaherong jeep at nakaupo sa tabi ni Gia. Ha? Oo, ganun nga. Pero bakit mo naman naitanong yan, anak? Yung ibang friends ko po kasi nagtataka kung nasan daw po yung papa ko ng Father's Day. Kung lahat po ng bata may papa, nasan po yung sa akin? Para namang dinudurog ang puso ni Gia na marinig mula sa anak ang mga salitang ito. Batid niyang darating ang araw na maghahanap si Amethyst ng ama. Ngunit hindi pa rin niya napagandaan ang sandaling yon. Anak, hindi ko alam kung ano bang dapat kong sabihin ngayon eh. Pero sana, hindi naman na ituloy ni Gian sasabihin nang biglang may kotse na bumangga sa jeep na sinasakyan nila mag-ina.
2 beses nang napabaliktad ang jeep bago huminto sa gitna ng kalsada. Nang magkamalay, natagpuan na lamang ni Gia ang sarili na sa isang ospital kasamang ibang pasahero ng jeep at sakay ng ibang sasakyan na nadamay sa aksidente. Maswerte si Gia na ilang galos lamang ang kanyang natamo. Amethyst, anak, anak nasan ka? Amethyst! Halos nagkakagulo na sa loob ng ospital dahil sa aksidenteng nangyari. Sa pagkakataong yon, buong lakas na bumangon si Gia mula sa kanyang pagkakahiga at naglakad patungo sa nurse station upang ipagtanong kung nasa ang kanyang anak. Nang malaman ang kinaroroonan ni Amethyst, kagad itong pumunta sa hospital room na kinabibilangan ngayon ng anak. Anak, Amethyst, anak gumising ka. Nandito na si Mama oh. Gising na anak ko, please. Excuse me, ma'am. Kilala niyo po bang batang ito? Opo, yes, Dok. Kamusta na pong anak ko ngayon? Bakit wala po siyang malay, Dok? Okay lang naman pong anak ko, di ba? Sa ngayon, okay naman na pong anak niyo dahil natahi na namin ang malaking sugat sa tiyan na natamo niya mula sa aksidente. But on the other side, kailangan niyang masalinan ng dugo immediately dahil maraming nawala sa kanyang dugo habang hindi pa naisasara ang sugat niya kanina. Kung ganun, bakit hindi niyo pa siya salinan ng dugo? Kung nanganganib ng buhay ng anak ko, gawin niyo kung ano yung nararapat, Dok. Iligtas yung anak ko, please. Gustuin man po namin yun pero walang dugo na available dito sa ospital na pwedeng mag-match sa kanya. Hindi problema. Ako magbibigay ng dugo para sa anak ko. Siguradong match kami dahil ako yung mama niya. Sa pagkakataong iyon, walang pag-aalinlangan na nagpatas ng dugo si Gia upang malaman ang kung match at pwede siyang magbigay ng dugo sa anak. Ngunit halos pagsakluban naman ng langit at lupa si Gia dahil hindi sila magkatugma ng anak. Ano na ngayon ang gagawin ko? Paano na ngayon ang anak ko? Humihikbing sambit ni Gia sa loob-loob nito habang naglalakad sa magulong pasilyo ng ospital. Gia! Gia! Is that you? Tawag ng pamilyar na boses ng lalaki mula sa likuran ng babae. Automatiko namang napalingon si Gia sa tinig na kanya narinig. Ino? Labis ang bilis ang tibok na nararamdaman ng dalawa nang muli silang magkaharap. Gia, ikaw nga talaga yan. Nakangiting sambit ni Ino sabay yakap na mahigpit sa babae. I've been waiting for this moment to happen. Di mo alam kung gaano kita namiss ng sobra, Gia. Ino, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito sa ospital? Well, actually nandito ako dahil nakita kong pangalan mo sa news na isa ka sa mga biktima ng road accident. Sobrang nag-alala ako sa iyo kaya pumunta agad ako dito. Pero bakit? Bakit ka nag-aalala sa akin? Bakit ka sumugod dito para sa akin, Ino? Tinatanong pa ba yan, Gia? Alam ko hindi ka manhid at tanga para hindi ma-realize kung bakit ako nandito para sa iyo. I know, mali na mahalin pa rin kita kahit na may anak na kayo ni Neil. Pero hindi ko pa rin talaga mapigilan na... Teka, anong sinasabi mo, Ino? Mahal mo ko? At ano nga ulit yung huli mo sinabi? Iniisip mo ba na nagkaanak kami ni Neil, ha? Yes, why? Hindi ba kaya nagpakalayo-layo ka mula sa lahat? Pati sa akin dahil napagpasyahan mo nang patawarin si Neil noon at makipagbalikan sa kanya? Hindi naman alam ni Gia kung hahayaan na lamang niya na yon ang isipin ni Ino o aaminin na niya ang katotohanan sa lalaki. Sa halip na kumpirmahin ang sinasabi ni Ino, pinili na lamang ni Gia na ibahin ang usapan. Ino, pasensya na pero may mga kailangan pa akong gawin ngayon. Kaya nga, pwede ka nang umalis at intindihin ang sarili mong asawa. Ano? Asawa? Wala pa akong asawa ngayon, Gia. Huwag mo akong lokohin, Ino. Bago ko patapusin ang peking relasyon natin, alam kong tuloy pa rin ang kasal yun ni Cheska dahil nakita ko pa nga kayo mismo dalawa sa isang kama, di ba? Teka, nakita mo kaming dalawa na nasa kama nun. Gia, hindi yun tulad ng iniisip mo. Wala nangyari sa amin ni Cheska nung araw na yun. Kagagawan niya lang yun lahat. May dinala siya sa akin pagkain nun. At sabi niya, titigilan na niyang panggugulo sa ating dalawa kung titikman ko yun. Hindi ko alam, may nilagay pala siyang pampatulog kaya nawalan ako ng malay. When I woke up the next day, upot-hubad na ako at nasa tabi ko na siya. After what happened, napilitan ako ipagpatuloy ang engagement naming dalawa. Dahil malaman ko na kaya ka biglang nawala dahil nagkabalikan na kayong dalawa ni Nina. Makalipas ang 9 na buwan, nagpasya na akong pakasalan si Cheska
At itigil ang nararamdaman ko sa iyo na makita ko mga litrato yung dalawa ni Neil kung saan masaya kayong magkasama habang may sanggol na hawak ka. Sandali. Kung ganun, kung tama ako ng pagkakaintindi, wala ka talagang balak na pakasalan si Cheska nun? Oo naman, Gia. From the very beginning, wala naman talaga akong nararamdaman para sa kanya. Hindi siya mahal ko. Ikaw. Ikaw ang mahal ko, Gia. At kahit alam kong huli na, gusto ko pa rin sanang malaman mo na mahal din kita, Ino. Naluluhang sambit ni Gia, sabay halik sa mga labi na lalaki. Gia, anong sinasabi mo? Ino, wala kaming relasyon ni Neil. Tapos na rin ang lahat sa amin. Tinulungan niya lang akong palakihin ng anak natin. Teka, anak natin? Did you just say that? Oo, Ino. Ikaw ang tunay na ama ng anak ko at hindi si Neil. Mali rin ang lahat ng pagkakaalam mo. Oh God, I'm glad to know about that, Gia. All this time, ang buong akala ko, tuluyan ka na talaga nawala sa akin. Kung gano'n, wala na palang dahilan para magkahiwalay pa tayong dalawa. Sandali lang, Ino. May problema pa tayong dalawa. Ang tungkol sa anak natin. Kasama ko rin siya sa aksidente kanina at nangangailangan siya ngayon na masalin ng dugo. Pero hindi kami match na dalawa at wala ring available na dugo dito sa ospital na para sa kanya. Gia, don't worry. I'm willing to give her some of my blood. I'm a type B negative. What's her blood type? Ino, type B negative din siya. Ikaw na nga makakapagligtas ngayon sa buhay ng anak natin. Sa pagkakataong yon, agad na nagtungo sina Ino at Gia sa kwarto, punasan ng batang si Amethyst. Walang pag-alinlangan na pinasalina na ni Ino ang dugo niya sa anak na ngayon pa lamang niya nakita. Sa pagkakataong yon, nakaligtas ng anak nila sa tiyak na kapahamakan. Ilang oras na nakalipas bago magkamalay ang batang si Amethyst. Anak, gising ka na, nandito si Mama. Kamusta ang pakiramdam mo, anak? Ayos ka na ba ngayon, ha? Okay lang naman po ako, Mama. Ikaw po, okay lang po ba? Sorry po kung pinag-alala kita. Hindi, anak. Ayos lang ako. Huwag kang mag-sorry sa akin, ha? Ang mahalaga ngayon, ligtas ka na. At makakasama mo na ngayon ang papa mo. Hello, Amethyst. I'm Inocencio Sandoval. But you can call me Ino for short. And also, I am your papa, anak. Sa sandaling yun, hindi naman nag-alinlangan pa si Ino na yakapin ang anak na nakahiga pa rin ngayon sa hospital bed. Papa? Ikaw po ang papa ko? Nakangiting tanong ni Amethyst. Oo, anak. Ako ang papa mo. Simula ngayon, hindi na ako mawawala sa buhay niyo na mama mo. Habang buhay na tayo magsasama-sama at hindi na magkakahiwalay. Yay! Finally! Natupad na po yung dream ko magkaroon ng complete family. Simula ng araw na yun, ay naging buo na ang pamilya ni Ino at Gia. Sama-samang tatlo na pinuno ang bawat araw ng may saya at pag-ibig. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!